Sabi nga ng matatanda, sa bawat mataimtim na dasal, doon maririnig ang pinakamalakas na tinig ng pananampalataya. Sa gitna ng tahimik at luntiang bulubundukin ng lungsod ng San Jose del Monte, may isang lugar na patuloy na dinarayo ng mga mananampalataya. Isang santuaryo ng pag-asa, dasal, at mga kwentong pinagdadaanan sa buhay. Dito matatagpuan ang banal na imaheng iniaalay kay Padre Pio, isang santo na kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Samahan ninyo kami sa pagtuklas sa mga kwento ng pananampalataya, paghiling, at pasasalamat ng mga debotong dumarayo sa lugar na ito. Ang mga susunod nating destinasyon ay binabalik-balikan po natin dahil sa mga milagro at pagtugon sa mga kahilingan ng mga dumarayo. At yung po mga deboto, tulad ng mga kagalingan sa sakit at kahilingan na mabuntis. Kaya naman po, kung kayo po'y naghahanap ng lugar upang makapagnilay-nilay, tayo po ay bumisita sa Padre Pio, the Mountain of Healing, na doon po matatagpuan sa lungsod ng San Jose del Monte at the National Shrine of the Divine Mercy sa bayan po ng Marilao. Tara na po tayo. Dito lang po yan, sa Galing, Bulacan. Ngayon pong Kwaresma, hindi sapat ang dasal lang. Dapat dama at nararanasan ang iyong dasal. Hindi ikaw, kundi yung iba. Faith is seen in service. Hindi nasusukat sa salita, kundi nakikita sa gawa ang iyong pananampalataya. Pray deeply, suffer with love, serve silently. Pinuksan ito sa publiko noong 2019 na, noong unang-unang mahal na araw dito ginawa. Doon binuksan ito sa publiko. Naitayo ito sa debosyon ng mag-asawa na pinagkalooban ng kanilang kahilingan na magkaroon ng anak na lalaki. Kaya siya tinawag na Mountain of Healing. Mataas, talagang pagka umakyat ka, bundok, and then pagka nakaharap ka dito sa kabila, bundok din. Kaya doon na po yung concept na Padre Pio na pag umakyat ka na mala bundukin ng lugar, makakasumbong ka ng kagalingan. Para sa marami, ang bawat dasal ay may kasamang pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, may Diyos na nakikinig at umaalalay. Sa bawat pagyuko ng ulo at paghawak sa rosaryo, ipinagkakatiwala ng mga deboto ang kanilang mga pangarap. Since 2022 kami kinasal, so 3 years lang niling namin na na magka-baby kami kay Padre Pio. Nagpa-check up kami sa doktor sa infertility, tapos sabi hindi na daw kami magkaka-baby. Talagang sa heart namin talaga, nagpe-pray talaga kami kay Pio. Hanggang sa iyon, nabuo na lang siya bigla. Sabi ko, hala, sabi kong ganyan, totoo ba to? Tapos nung nagpa-check up kami, 4 months na pala siya, hindi namin alam. Dahil may thyroid cancer yung father ko. Nag 9 days novena ako, hoping and praying na maging okay yung father ko. And fortunately, dininig niya yon after ng struggle namin for, I think, half a year. Tinupad niya. Naging cancer-free yung father ko. Mapapansin sa paligid ng estatwa ang mga rosaryong nakasabit, mga tahimik na saksi sa mga dasal ng bawat deboto. Bawat butil ng rosaryo ay may kaugnay na kwento. Kwento ng paghingi ng himala, paghingi ng gabay, at paghingi ng pag-asa. At sa bawat rosaryong iniiwan, may paniniwalang ang mga dasal na ito ay diringgin at papakinggan. Parang nakasanayan na ng iba kasi nagulat kami, dumadami. Hindi na namin mapigilan yung mga tao na huwag maglagay. Naglagay sila ng naglagay, tuloy-tuloy. And then one time, tinanong ko yung isang deboto. Sabi niya, yung kahilingan ko kasi natupad na. Kapag ilalarawan ko si Padre Pio, sakripisyo. Kasi wala dito sa pagbaba yung paglalakad mo pataas. Tapos yung hagdan pa na 150 na step na yon.
Pag yun, pinagdaanan mo lahat, para ka na rin nakibahagi sa sakripisyo ni Padre Pio na pinagdaanan. Sa mga nais pong bumisita dito sa aming lugar, sa Padre Pio Mountain of Healing, inaanyayahan po namin kayo every Sunday, 3 o'clock ng hapon, ang aming pong misa. At the same time, ang aming healing mass na ginagawa every 23rd of the month, alas 9 po yan ng umaga. At paki-follow and like din po ang aming Facebook page para sa mga iba pang announcement dito po sa Padre Pio Mountain of Healing. Malo po kayo dito nang makadama tayo ng pagpapala, makadama tayo ng pagkalinga, makadama tayo ng kapahingahan mula sa mga masalimot na nangyari sa lipunan. Sa tulong at pananganin sa Padre Pio, nawa manatili tayong buklod bilang bayang Pilipino. Bukod sa debosyon kay Padre Pio, isa pang banal na tanawin ang nagpapatingkad sa pananampalataya ng mga Bulakenyo. Ang matayog na imaheng Divine Mercy sa Marilao, sumisimbolo ito sa walang hanggang habag at pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga sinag na lumalabas sa puso ni Jesus ay nagpapaalala na sa kabila ng kasalanan at pagsubok, may awa at pagpapatawad na naghihintay para sa lahat. Tuwing Semana Santa, dinarayo ito ng mga mananampalataya at mga turista mula sa iba't ibang lugar. Dito nila isinasagawa ang bisita iglesia habang nagdarasal, nagninilay at naghahanap ng kapayapaan ng kalooban. Sa ilalim ng matayog na imaheng ito, marami ang nakakatagpo ng panibagong pag-asa at muling naaalala na ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Mararamdaman po ninyo na very solemn talaga na manalangin doon. Sa bawat hakbang ng mga deboto, sa bawat dasal na binibigkas, at sa bawat pananampalatayang hindi nawawala, nabubuhay ang mga kwento ng pag-asa at himala. Mga kwentong patuloy na nagpapatunay na sa puso ng Bulacan, ang pananampalataya ay hindi lamang tradisyon, kundi isang buhay na pamana ng mga Bulakenyo.